At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 196 para dito kay Kalbo at wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kanina nga ay dito tayo natapos yung sa parang namangha o parang nabilib ba itong si Tatsumaki dyan kay Saitama, so parang na-challenge nga siya rito at now ang continuation niyan is eto naman na. So dito, talon ulit sa may Fubuki group dahil nandoon sila nagkukumpulan, so kaya nga ito yung mga ibang hero sabi nila na teka lang, may kung anong nangyayari dun sa Fubuki group kasi nga nagkasama-sama sila So ito sabi nga nung isa, baka in-fight sabi ng ganyan. Pero ito nga, ay sabi nga ito yung nakamaskara, pero saglit lang. Marami pa silang dapat itanong dyan sa Blizzard group. At ito nga si Needle Star, na iinis siya sa nangyayari dyan sa Blizzard group. So ito nga, dating kabilang yan sa group na nga na yan. At then, na ito nga ngayon, usap-usap na itong mga to. Sabi nga nila rito, na paano na? Ano nang gagawin nila? Magbe-break up na ba sila dyan? At ito nga ngayon yung isa, nagtanggal na ng kanyang quote at ito nagtabog na siya, sabi niya nga dyan na ayaw niya na, magkukwit na siya rito. At etong tuloy niya kasi nga ang akala niya nga raw na kahit yung mga mahihinang heroes lang kapag sumali sila sa isang grupo ay magiging madali lang sa kanilang lahat kasi nga may mga kasama na sila, may mga kakampi sila. Pero hindi raw ganyan yung nangyayari, hindi raw worth it yung ganito, sabi niya ganyan. At eto nga rin yung isa, nagtatanggal na rin din ng kanyang quote, sabi niya nga dyan pati siya magkukwit na dahil hindi niya raw kaya yung ganito, yung bigla na lang may lumahalabas na dark side pala ay ang Hero Association. Tapos ina-antagonize pa sila madalas ng mga S-class hero. Tapos ito nga yung mahabang buhok, ganun din, magkukwit na nga rin siya. So pa isa-isa na nagkukwit itong ibang miyembro ng Fubuki group. At eto nga ngayon si Manong ganun din, sabi niya nga dyan na siya, ibinigay niya talaga yung buong loyalty niya kay Fubuki sa boss nila. Pero si Fubuki hindi naman daw ganun, lagi silang kinikip sa darkness, sa kadiliman. So ibig sabihin, walang pinapaliwanag sa kanila si Fubuki na kung ano. So kumbaga, unfair si Fubuki kasi nga itong kanyang mga bataan nagtitiwala sa kanya tapos si Fubuki naman ay parang walang tiwala sa kanila. So kaya nga ito, nagsisialisan na sila dyan. At eto ngayon, wala na, tuluyan nang umalis yung iba. At ayun yung babae, hinahabol sila ngayon, sabi nga niya dito na tumigil tong mga to, hold lang muna sila. At saka, bakit daw ba si Fubuki yung sinisisi nila, sabi niya ganyan. At etong salita na, etong si Eyelashes, sabi niya nga dyan na hindi naman daw kasalanan ni Fubuki etong nangyayari dito. At eto nga tuloy niya dito na may kasalanan talaga ng lahat ng to kaya yan nangyayari ay sila mismo dahil nga raw sa sobrang kahinaan nila at hindi nga raw sila reliable. At eto nga ngayon biglang katahimikan yung bumalot rito sa grupo ng Blizzard group. Sabay maya ay naglakad na nga etong si Eyelash, so kaya yun nagulat yung babae. Sabay eto nga maya umakit na siya na hagdanan, umaalis na siya. So kaya nga ito sabi ng babae, teka lang, pati ba naman ikaw aalis na? Pero yun nga sagot dito etong si Eyelash, sabi niya nga dyan na hindi siya magkukwit ng grupo. Ang gagawin niya, pupuntahan niya mismo si Fubuki, sabi niya ganyan. So hindi pa sumusuko ito si Eyelashes. At ito nga sumigaw na siya rito, sabi niya nga dyan kung sino man sa kanila yung gusto pang lumakas, sumama rito, sumunod sa kanya at pupunta sila ngayon doon kay Fubuki. So tindi na ito ng determination ni Eyelashes. So kaya nga ito, biglang natuwa ito ibang mga Blizzard group, ginanahan sila At ito ngayon, habang pinagmamasdan ni Needle Star itong dating grupo niya, ay natuwa nga rin siya dyan. At then pagkatapos nga niyan, istalo naman dito sa si Fubuki dahil ito nga talagang gulat na gulat dyan si Fubuki sa nakita niya. Dahil ang nakita niya nga rito is boom! Grabe, ang tindi, kala mo natural disaster itong nakikita nga ni Fubuki dyan. At ito nga, nandiyan siya sa eksena kung saan naglalaban si Tatsumaki sa si Saitama. So yun, meron tornado dun sa may bandang likod. At ito sa harapan niya, nagsisibanggaan yung mga pagkalaki-laki mga tipak ng bato. Tapos yung iba kala mo mga meteor nga nagsisibagsakan dyan. At then after nga niya, ito nga, talagang parang natatakot itong si Fubuki, pinapawis siya. Sabi niya nga dyan kay ate niya na tumigil na si ate niya kasi nga sobra na daw talaga itong ginagawa niya. But then suddenly, boom! Dito biglang lumipad etong sila Tatsumaki sa si Saitama dito banda kay Fubuki. So kaya nga ito nagulat itong si Fubuki kasi nga yun tangay ni Tatsumaki itong si Saitama. At din pagkatapos nga niyan istalo naman dito sa side ni King dahil ito talagang takot din itong si King dahil ang lakas ng pagginig nga rito sa may HQ. At ito nga sabi niya nga rito na talaga naman dapat daw hindi siya pumunta rito para makipaglaro kay Saitama kasi nga ang lalaraw pala ng sitwasyon nga nangyayari dito. Tapos ang matindi pa niyan, yung elevator wala nga
nga raw di gumagana, lahat nasira kaya di siya makaalis. At ang pinakamatindi, wala raw pala si Saitama dyan sa bahay. Sabi niya ganyan, so parang naging useless lang yung pagpunta ni King dyan. At ito nga ngayon, hala sige, tuloy sa pagpindot dyan. Itong si King dyan sa doorbell ng pinto ni Saitama. At sabi niya nga dyan, kung kailan may matinding nangyayari dito sa may HQ, saka pa wala si Saitama. Sabi niya ganyan, nasan daw ba si Saitama? At din maya pa, spam! Dito biglang landing. Itong si Saitama dyan mismo sa harapan ni King. So yung nagulat, itong si King. At ito nga ngayon, nakita ni Saitama. Itong si King, sabi niya nga dyan, oy King, nandito nga. So napaka-casual lang nito ni Saitama. Pero yun, gulat na gulat. Itong si Saitama to, itong si King. Pero yun nga, sabi ni Saitama, gusto raw ba makipaglaro sa kanya ni King ito ng computer games o video games? Pasensya na raw, sa susunod na lang kasi nga raw, busy siya rito, sabi niya ganyan. Pero yun, sabi nga ni King, na ano ba nangyayari? Anong ginagawa niya? At ito nga ngayon, sagot-sagot si Saitama, sabi niya nga dyan, kinakalaban niya yung bubwit daw na si Tatsumaki, yung turo-turo niya si Tatsumaki. So kaya nga ito, nagugulat. Itong si King, sabi niya nga dyan, ano? Kinakalaban mo si Tatsumaki? At yung pagkatapos nga niya, boom, dito lipad na. Itong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, narinig niya yung sinabi ni Saitama na bansot siya o bubwit siya, sabi niya ganyan. At ito, nagulat. Itong si King kasi nga papunta na dyan. Itong si Tatsumaki, at pagkatapos nga niya, spam! Dito, dali-dali, sipa. Itong si Tatsumaki dyan kay Kalbo, pero yun, nakaiwas naman dyan ng ganong kadali lang. Itong si Saitama, pero ito nga sa kabilang banda, talagang pawis na pawis. Itong si King, talagang titig na titig siya dyan kay Tatsumaki. At ito nga, biglang zinumpa rito. Ito yung katawan nga dyan ni Tatsumaki, at pagkatapos nga nito, spam! Dito talaga naman, lubog. Itong pani Tatsumaki dyan sa pader, bumubelo siya nga rito. At ito nga, galit si Tatsumaki, pero itong si King, talagang ang laki ng mata niya, talagang dilat-dilat siya. Nakatitig lang siya rito kay Tatsumaki, at pagkatapos nga niya, na ito nga, lipad ulit dito. Itong si Tatsumaki, at ayun nga, hinahabol niya ulit dyan. Ito si Kalbo, pero yun, nananahimik dito. Itong si King, di mo alam kung parang kumalmay. Itong si King, at ayun nga, nakatingin siya dyan kay Tatsumaki sa kay Saitama. Sabay biglang sabi nga rito naging sa isip-isip niya, nakita niya yung panty, yung underwear na ni Tatsumaki, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga nito, is talo naman dito sa may HQ, dahil ito nga sabi ng babaeng operator na meron silang na-receive na naman na reading, isang massive energy yung na-detect nila dyan. At ito nga, yung sabi ng isang lalaking operator na to, na nasira na yung meter nila. So kumbaga yung sumusukat sa mga energy dyan ay nasira na, hindi na kinaya yung mga energy dyan sa paligid nga nila. At then pagkatapos nga nito, is talon nga dito kala Air naman. At ito nga sabi ni Air na ano yun, isang massive earthquake na naman. At ito nga, bangon dyan. At yung si Forte, sabi na nga dyan, kailangan niya bang umalis muna para nga pumatay ulit ng mga halimaw, sabi niya ganyan. At ito, dumungaw siya dyan sa may bintana. At ito nga, paghawi niya dito ng kortina, dito biglaan na lang may sumalpok rito sa may building na nga to, kung nasaan. Ito si Forte yung nagulat Ito si Forte, at ito nga pagtingin niya, ayun si Kalbo natin nakadikit dyan sa may pader. So yung tingin-tingin, ito si Forte dyan kay Saitama. At ito nga ngayon, baling din si Saitama dyan kay Forte. Sabi niya nga dyan, oy, kamusta ka na? Yung injury mo, ano na? Sabi niya ganyan. At ito nga sabi ni Forte, teka lang, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya ganyan. At so ito sabi nga ni Saitama na magpagaling daw muna dito, magpahinga lang. Itong si Forte dyan, pero yun talagang pinapawis, nagugulat Itong si Forte sa nakikita niya dito kay Saitama. At yung pagkatapos nga nito is boom, dali-dali, lipad ulit dito. Itong si Saitama, pumunta siya doon sa may pagkakapal-kapal na usok. At ito nga, parang na-stand dyan itong si Forte. At ito nga, boom, mahala, sige dito, kagulo na naman. Nagsalpukan na naman si Saitama at saka nga si Tatsumaki. At ito nga, parang nanginginig dito itong si Forte. Sabay-sabi niya nga rito habang pinagmamasdan sila Saitama sa ngayon si Tatsumaki sa malayo na sige, ipopostpone niya nga raw muna yung gagawin niyang paghihiganti din kay Saitama. So yun, so parang natauhan ito si Forte. At then pagkatapos nga niya is yan guys, so hanggang dito lang muna ito si episode 196 natin. So ayan, ayun, nagkagulo-gulo na dito kay Tatsumaki sa kay Saitama. Pumuwersa na si Tatsumaki natin. Pero yun nga, pasensya na guys, ngayon lang. At yun, ay babawi ako sa mga susunod na araw. Bawiin ko lang ng konti yung boses ko, talaga may sumasabit-sabit pa Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa walang samang pag-support sa channel natin at sa panood dito kay Kalbo natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.